Kaswabe, this is the 2008 Nissan 350Z Nismo. The special thing about this, Kaswabe, usually on the road, ang nakikita natin is the base 350. And dumating doon yung successor niya na 370. Of course, alam natin yung version na 370Z Nismo. This is a 16 years old car. Pero ang nakakabilib dito kasi, great condition pa siya. And syempre, Nismo pa ito. Out of 1,613 units only assembled buong mundo, ang badge number nito ay 1,609. Ganon siya ka-special, Kaswabe. Ang reason kung bakit natin kinukunan ang isang Z, syempre, love natin ang Nissan. JDM, car enthusiast rin tayo. And at the same time, the owner is planning to sell his Nissan Z para magdagdag ng other lineup. Ano nga ba ang comparison ng 350Z sa base laban sa isang Nismo? Then, yung interior features niya, anong pinagkaiba niya laban sa mga modern na Z. And after that, let's get behind the wheel para malaman natin ano ang kanyang dynamics and performance. Kaswabe, let's begin. Kung mapapansin mo, meron siyang power bulge dito and it has a long hood. Minana niya dun sa first generation, the 1969. Tapos ang nangyari, bilang dun sa Nissan 400 or Nissan Z, sa base model, hindi pa yung Nismo version, ganito na rin yung styling. But, pag titingnan natin yung base na 350, hindi ganito, wala siyang power bulge. Actually, meron lang siyang dalawang linya sa pinaka-middle part ng hood natin. Okay, the difference between doon naman sa kanyang successor, the 370Z, doon sa ating main beam headlight, mas blackout yun and arrow pointed. Ito, medyo may pagka-rectangular leaf yung pinaka-design niya. Di ba sinabi nga natin, this is very special and rare. Ito ay meron siyang Nismo aerodynamic package. Like this one, it has a chin spoiler na kakaiba. Meron kang red pinstripes. The problem lang talaga, because this one is track-capable, oriented na 350, mas mababa yung pinaka-ground clearance para ma-prevent natin yung pag-lift. So it becomes more sportier and more aggressive pag ikinumpare natin doon sa base na 350. Side profile naman tayo. Pag-usapan natin ang dimension. Kasi kung isipin natin, pag nagkakaroon ng successor ang isang sasakyan, akala natin mas lumalaki. Pero dito, magkaiba sila. This is 70 millimeters longer compared sa kanyang successor. And when it comes naman sa kanyang wheelbase, 100 millimeters apart sila. Dun sa fender, meron kang Z badge. Pero dun sa successor kasi, meron siyang turn signal na indication. Dito wala. Magkaiba rin yung side skirt natin laban sa isang base na 350. Has that 18-inch Nismo gunmetal race forged alloy wheels. Ang haba, no? Teka lang. Brembo brake calipers tayo, 4 pistons dito sa harap. Doon naman ay dual pistons. Head scratcher ko talaga sa lahat ng mga Nissan Z except dun sa Nissan 400. Door opening handle natin na parang naligaw. Nagkaroon siya ng continuity dun sa 370Z. Doon sa 400C naman, nagkaroon na siya ng door panel body continuation. Pero dito, ayan, nakalapat pa rin siya. Transfer naman tayo dun sa rear fascia. It has very big difference comparing dun sa base na 350. Mas more on rounded yung pinaka-definition niya. Pero ito, nagkaroon siya ng maraming extension. Kasi syempre, Nismo nga ito, okay? Meron tayo dong wiper, high-rise na rear wing. This is your third brake light. Very appealing yung Nismo badge natin. Ngayon, when it comes sa lower bumper, meron kang dual exhaust. Pero ang nagpamacho and aggressive dito kasi Nismo tuned exhaust system na ang meron to. So pag binomba natin, talaga naman mapapalinguan ng mga kids dito. Inside the skin of our 350Z Nismo is a naturally aspirated 3.5-liter V6. Gumamit na nga pala tayo ng twin turbo doon sa Nissan 400Z. Gives 306 horsepower and 363 Nm of torque compared sa successor niya na sa 350, then the 400Z is 405 horsepower naman.
Pag nilaunch natin ito ng 0 to 100 is 5.4 seconds, the successor is 4.7, and the Nissan Z is 4.3. Ngayon, ang top speed niya is electronically lock naman ng 250 kilometers per hour. Mated siya ng 6-speed manual transmission only. So natapos na tayo rito, lipat naman tayo sa loob. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. We are inside the Fairlady Z at ipapakita ko muna sa inyo what's inside the cabin, okay? 80 to 90% halos kaparehas ng 370Z. Isa-isahin natin yan. Of course, your seats are the Nismo colorway with a red and black na tone. Tapos aggressive naman ang ating mga bolsters for this semi-racing bucket seat. Your release handle, kaparehas rin ng 370Z. The air vents is here. Tapos na nakakagulat lang kaswabe kasi sa 370Z, you only have one cup holder dito sa gitna na bilog. Ito, meron kang dalawa. Pag binuksan mo pa, etong space na to, meron ka pang another cup holder. So, ibig sabihin, halos 4 na drink. Pero ito, medyo hindi lang diretso. Siguro hanggang 3 lang. Okay, ito yung storage natin, mechanical handbrake. You have a 6-speed manual tranny. Pero nagmukha akong tanga kanina dahil ang hirap ipunta sa reverse. Dahil kinakailangan you push it pababa tapos bago mo mailagay sa reverse. Eh syempre hindi ako nagka-clutch kaya hindi ko may papasok. Short throw lang siya. Tapos ito yung plaque number natin na Nismo 1609. Climate control, your radio, of course, signature nila. Meron kang storage dito. Pero alam ko sa Nissan Z actually naging infotainment, multi-gauges, oil temp, voltage, ito naman miles per hour, manibela natin, okay, volume, analog type gauges, your RPM, speedometer, and yung sa gasolina natin. So everything's quite good. Ay, ito pa pala, yung manibela, meron kang red stitching sa loob ng Z na steering wheel natin. So leather wrap, ganda. So simulan na natin ang ating drive impressions. I am driving the Fairlady Z, the rare Lady Z, and surprisingly kaswabe, pristine condition talaga ito even though this is a 16 years old JDM, panlaban pa rin. Tingnan mo to third gear. Woo! Can you hear that kaswabe? It's not active noise enhancer. Kumbaga napaka-organic ng note na naririnig nyo coming from the natural aspirated V6 and Nismo tuned exhaust system. Okay, so this is second gear.
what you call, kaswabe, ear-gasm. Lahat ng functionalities dito, kaswabe, alam mo, lahat ayos. Yung cambio natin, ang bilis lang ipasok. First gear, second gear, third gear, fourth gear. Hindi lang ako umabot ng 5th and 6th kasi wala naman tayo sa highway. Pero sa reverse kanina, medyo nangamote lang talaga ako. Dahil syempre matagal na tayo hindi masyado nagdadrive ng manual tapos classic car pa. Isipin mo, this is 16 years old yet. Pwedeng-pwede pa rin eh. Kung ano yung hinahanap mo sa isang second car na sports car, eh ganun na mismo yung kondisyon nito. Tapos bigyan mo pa ng manibela na napaka-komportabling dalhin. Kumbaga nakapag-drive tayo dati ng 370Z na base model. Alam mo, hindi ko naman masasabi na kasing fresh yung ride niya katulad nun. Pero it's very much identical, kaswabe. And being 2008, saktong-sakto lang yung mga nakikita natin inside the cabin. Kasi yon, nagbago na siya ng generation. Although dumating yung Nissan Z, the 400, parang parang antique na yung loob. Pero ito sakto lang kasi 2008. Plus pag nagbabilis pa ako, ang pumipigil pa sa akin is the Brembo brakes. Okay? Yung damping system, alam mo, napaka-perfect, komportable. Ang ina-expect ko rito, magkakaroon ako ng stiff and harsh ride. Pero grabe, halos 370Z pa rin yung driving capability niya, yung handling. Tapos walang iwan eh. Napaka-sharp pa rin ang ride natin. Alam mo, nakaka-surprise siya. Sipin mo again, 16 na taon na to. Pero lahat gumagana, yung analog gauges natin, 'di ba? Multi-gauges dito sa dashboard. And pag take off, walang lag. Second gear, third gear. Woo! Wild yung engagement niya. Siyempre kung ikukumpara natin sa automatic, kaya I suggest pag meron ka ng mga kunyari electric vehicle, automatic, pag gusto mo mag-collect ng mga JDM Classic na super rare dito sa Pilipinas, actually ang sinabi sa akin, 3 lang talaga halos ang merong 350Z Nismo. Pati nga pala yung upuan natin, you will get a great comfort kahit malayo ang biyahe natin. Although yung driving posture lang natin is parang nagre-racing talaga tayo, so hanapin mo na lang yung pinaka-komportable para sa'yo dito. Very appealing pa rin kasi habang nagdadrive ako kanina sa traffic, yung mga tao, hindi ko alam kung napapakinggan nila yung exhaust sound nito or sa looks, di ba? Magkaiba kasi sila ng base model, napakalayo rin talaga ng itsura eh. Sana wini-wish natin, no, na mahawakan natin yung Nissan Z. So darating rin yan, malapit na. So yun lang, kaswabe. I hope you had fun. Air Spencer, binabati ko. Yan ang ginagamit ko. If you need one, nandyan naman yung aking contact information. And please follow me on my social media platforms na YouTube and TikTok. So get some merch, kaswabe. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para sa susunod natin. So tingnan mo na lang yung mga dinrive natin na GTR and mga JDM sports car. Lalagay ko na lang yung album. God bless, more power and more performance.